what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. No? Ito nga pong si Senator Risa Hontiveros mga kababayan, no, ay sasampahan daw po, no, o posibleng masampahan, no, ng ethics complaint mga kababayan. Oh, grabe, no. Yan nga po ay matapos sa lumabas, no, ang testigo na si alias Rene, mga babayan, na sinasabing siya daw, no, ay binayaran ni Senator Risa Hontiveros, no, ng 1 milyon, mga babayan. Alam nyo, no, ito lang ang masasabi ko dyan. Ginagamit nila yung lumang taktika, mga babayan. Dahil kung maalala ninyo, no, may mga naging issue dati dito kay Senator Risa Hontiveros na sinabing may mga binabayaran siya, no, di umano na mga testigo sa kanilang mga Senate hearing, mga kababayan. At yan po sa tingin ko ang ginagamit ngayon na taktika para sirain itong si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. No, sa tingin ko gusto nilang ubusin, no, yung mga nakakalaban nila dyan sa Senado, mga babae. No? Kung sino man yun, kayo nang bahala mag-isip, no? Kayo nang bahala magsabi dyan sa baba kung sino man yung mga nagpaplano na yan, mga babae. Okay? So, alamin natin tong balita na to, mga babayan, at kung sino nga ba yung nagsampa ng kaso, nagsasabing pwedeng sampahan, no, ng kasong ethics complaint. No, itong si Senator Risa Hontiveros, mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga palagi pong nandiyan dyan, no, shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga laging nanonood sa ating mga video upload, sa mga palaging nandiyan dyan. Alright, so umpisa na natin to, mga babayan. Huwag na natin patagalin. Alamin natin tong balita na to, mga babayan. No, talaga ng mga itong demolition dito kay Senator Risa Hontiveros, mukhang nag-uumpisa na, mga babayan. No, dahil nga siya, yung masigabong talagang nag-iimbestiga diyan kay Kibuloy at kay Duterte, mga babayan. Okay, so alamin natin itong balita na to at talagang binubueltahan na nila lahat. Walang atrasan na mumurong masampahan ng ethics complaint si Senator Risa Hontiveros dahil bayaran daw ang kanyang mga testigo. Anong bago sa ganitong taktika na paninira, mga babayan? Wala nang bago, syempre. O, tuloy natin. Bring it on! Ang sagot ng senadora. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat nang sampahan ng ethics complaint si Senadora Risa Hontiveros dahil sa pagbabayad niya umano ng 1 million pesos sa isang Senate witness laban sa mag-amang Duterte. Sino kaya yung nagpaplano magsampa, no, ng ethics complaint dito kay Senator Risa Hontiveros, mga kababayan? No? Sino kaya yung matindi na yan, no? At kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang panawagan ni former Duterte spokesperson Harry Roque. Nako, si Harry Roque pala. Wala nang bago dyan, mga babayan. Wala namang bago dyan kay Harry Roque. No? Daldal ng daldal, dakdak ng dakdak, ayaw umuwi ng Pilipinas. Diba? Ayaw niya harapin. Yung kaso nga niya, ayaw niyang harapin eh. Siya pa yung suggest. Diba? So, ang dami niya pa sinasabi. No? Alam mo, Harry Roque, ang maganda dyan, umuwi ka ng Pilipinas. Harapin mo yung kaso mo. Kung talagang sinasabi mo nga marami kang alam, ba't di ka umuwi dito sa Pilipinas? Dito mo sila batikusin. Diba? Kasi yun nandiyan ka. No? Sa dahig, dyan ka nagtatago. No, naghahanap ka ng asylum at ang dahilan mo political persecution.
Wala naniniwala sa'yo. Ang mga naniniwala na lang sa'yo, yung mga kumag na natatanga-tanga. Tuloy natin. Para masipa na si Ontiveros sa Senado. Diba? Yun yung plano niya para masipa na si Ontiveros sa Senado. Para mabawasan. Sabi siguro ni Harry Roque, para mabawasan yung kalaban sa Senado para yung impeachment sigurado panalo. Panalo, siguradong hindi uusad ang impeachment pag naubos mga babayan ang mga nandiyan sa Senado na pro-impeachment BP Sara, di ba? Yan yung plano niyan. Yan naman yung niyan, kaya nandiyan si Harry Roque. Di ba? Duterte spokesperson Harry Roque para Walang masipa bago. na si Ontiveros sa Senado. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi naman ng dating Political Affairs Advisor ni FPRRD na si former Congressman Jacinto Paras na dapat ang Duterte allies na sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla ang manguna sa pagsampa ng reklamo. Di ba? Nagbibigay sila ng hint mga babayan. Di ba? Imbis na hindi gagawin ng tatlong senador, nagbibigay sila ng hint. No? Ngayon, kung itong tatlo na to ay susunod doon sa hint na to mga babayan, abay, sunod-sunura na lang talaga sila. No? Parang wala na silang sarili nilang desisyon, wala na silang sarili nilang pag-iisip na gawin kung ano yung tama. Di ba? Kung ito ay susundin nila, mga babayan, yung pagsasampa na ganyan, yung mga suggestion na yan, mga babayan. Di ba? Dahil malinaw, ito ang mas malinaw na politically motivated. Di ba? Kasi ang plano nila maubos yung mga kalaban dyan sa Senado, mga babayan. Di ba? So, siguro, hinahanapan nila ng butas isang si Senator Risa Hontiveros at talagang gusto nilang pahiyain. No, gusto nilang siraan, parang ganun. Yung nakikita ko dito, mga babayan. Well, yan din naman siguro yung nakikita ng mga kababayan natin. 'Di ba? Kaya nga malakas ang loob ni Senator Risa Hontiveros No, kung sasampahan niyo ako, well, bring it on, mga kababayan, sabi niya. Bring it on. Sampahan niyo ako. 'Di ba? Hindi natakot si Senator Risa Hontiveros, lalabanan kayo. 'Di ba? About time we should prove that he loves President Duterte so much. I challenge him to file this ethics committee case and against Hontiveros. Oh, di ba? Wala namang balak atrasan ng senadora na anumang ethics complaint. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Ayun na Muwi nga. muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Alay, buhay pugante ka pala, Harry Roque. Supalpal ka Diba? Umuwi ka daw dito. No, dito harapin ka ni Senator Risa Hontiveros. Huwag ka magbuhay pugante. Naglabas din si Ontiveros ng mga resibo. December 14, 2023 nang mag-email si Michael Morillo sa office ng senadora tungkol sa mga nangyaring abuse at pananakit Eto, sa may KOJC. resibo. Isa lang si Morillo sa 14 na testigo ni Ontiveros. At dahil kailangan munang mag-vet ng emails at hindi siya agad sinagot, 2 beses daw nag-follow up si Morillo. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Ayon din kay Ontiveros, si Morillo mismo ang nagsulat ng mga pangalan ng VP at ni FPRRD sa kanyang testimony. At si Morillo pangaraw ang nanghingi ng pera sa senadora para makabili ng bagong laptop para makapaghanap ng trabaho. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses.
Umamin din daw si Murillo na nililigawan na raw siya ng KOJC para bumaliktad. Nako. At bago pa man lumitaw ang viral video ni Murillo, just last week, bigla raw siyang humingi ng rescue dahil kinulong daw siya sa Glory Mountain, isa sa properties ni Quiboloy sa Davao City. Tanging si Senador Bato de la Rosa ang mambabatas na nag-share ng video ni Murillo. Kaya naman, may pasaring si Hontiveros kay de la Rosa. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. Oh. O tulad ng mga AI-generated video, dapat Nako. hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Let's call this what it is. Witness tampering, fake news, psychological warfare. Balak na ng senadora maghain ng reklamo sa NBI tungkol sa nangyaring pagkalat ng naturang video. Nako. Pattern na raw ito na tuwing may Senate hearing, hinaharas sa mga witness ng Senado. Kapag tapos na ang Senate investigation, tapos na rin ang custody ng witnesses sa Senado. Pero inalagaan pa raw si Murillo ng ilang church leaders at eventually umalis din sa poder nila at saka lumitaw ang viral na video. Kaya naman, hindi na raw magtataka si Hontiveros kung KOJC ang nasa likod nito. Nako. KOJC ang nasa likod. Sabi. So anong plano nila? Plano nila na siraan lang talaga si Senator Risa Hontiveros? No, at eto nilabas yung mga resibo, mga kababayan, no? Kitang-kita, oh. Ayan, no? Oh, siya pa yung humihingi, mga kababayan. No, linawan lang natin, ha? Ayusin lang natin. Linawan natin yan, mga kababayan, para mas malinaw, no, yung ating pinag-uusapan diyan. Ayusin lang natin. Ayan, mas malinaw na ba? Okay. So, there is a chance I can talk to Senator Risa. Kanya dito, mga babayan. No? I just want to ask if her office give a financial assistance. I want to buy a new laptop and things so I can find a job, mga babayan, no? Humihingi pa ng financial assistance. Oh, even if it's just work from home while I'm still recovering. But if there's none, no issue naman, mga kababayan. Oh, cause I feel like I need to face the reality. I need to overcome this mental anguish on process. But right now, I need to stand and fight these evil forces, mga kababayan. Tapos sabay biglang lumabas sa video. Diba? Oh, siya pa raw yung ano eh. Oh, tignan natin dito. Marami pa yan eh. Ayan pa oh. Siya yung una nag-message, mga babayan. Oh. O i-highlights natin yan, mga babayan. Oh. Ito, i-highlights natin yan ha. Lalakayan natin yan, mga babayan, para mas makita ninyo kung ano yung sinabi niya dyan. I-highlights natin. Ayan oh. January 28, mga babayan, sabi oh. 2024, 11:31 a.m. Sunday. Dear Senator Risa, I am Mike, also an ex-worker of Quiboloy's Church. I was also one of those who were hurt, slapped, hit on the head, sexual abuse, and exploited by Quiboloy's and his leaders. I will serve from 2015. Siguro I have served, mga babayan, no? From 2015 to 2021. That's how long we will endure Quiboloy's cruelty. We did nothing because he always threatened us that it would be easy to kill our parents because they were close friends of former President Duterte. Mga babayan. No, yun yung sinasabi dito. No, ayan, nabanggit yung pangalan ng dating Pangulong Duterte, mga babayan. Ayan, no. Grabe, nakakatakot naman to, mga babayan. Okay. So, lipat tayo sa isang balita sa ating next topic na kung saan itinanggi ni Senator Risa Hontiveros yung mga akusasyon laban po sa kanya. Diba? So, ito yan, mga babayan. No? Ang mga akusasyong binitawan ni Rene noon, kabilang ang pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Quiboloy sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Michael exposed people
who trusted the Senate with their stories. So, yung Michael tsaka Rene, isa lang ba yun, mga babayan? Paki-explain nga, kasi Mike yung nagme-message, no? Tapos may alias Rene dito, mga babayan. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Sabi ni Maurilio sa videong ipinost online ng isang pagtanggol valiente noong June 25, tinakot at binayaran umano siya ng senadora para akusahan si Kibuloy at ang mga Duterte. Kanina naglabas si Hontiveros ng mga screenshot ng email at text bilang resibo na si Maurilio raw ang paulit-ulit lumapit sa opisina niya mula noong December 2023 at nag-volunteer na tumistigo laban kay Kibuloy. Siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina. Andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. Sa mga unang mensahe noon bago bumaliktad, paulit-ulit umanong sinabi ni Maurilio na may banta sa buhay niya. Kaya inilagay siya sa witness protection, katulong ang religious sector at civil society groups. At noong June 22 at 23, ilang araw bago kumalat online ng video, nag-message pa aniya si Maurilio sa opisina ni Hontiveros. Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain." Ayon kay Hontiveros, hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng bagong video. Pero ang turing niya rito, witness tampering, fake news, psychological warfare. Hindi rin aniya nito napahina, kundi lalo pang napalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy. Hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin 14 sila, ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Desidido rin si Hontiveros na kasuhan sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga nasa likod ng video, kabilang na si Maurilio. Pinag-aaralan din niya ang pagsasampa ng kasong kriminal. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo nila Kibuloy at Duterte. Matatandaan namang shinare ni Senador Bato de la Rosa ang nasabing video kung saan binawi ni Maurilio ang kanyang testimonya. Hirit ni Hontiveros, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Tama. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. Yun lang yun. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o may banat pa kay Senator Bato de la Rosa. Saka imagine ninyo, no? Una-una, si Senator Bato de la Rosa nag-share ng AI-generated. Diba? Tapos, siya rin agad yung nag-share netong video na to ayon dito, mga babayan. Diba? Parang sa kanya nang galing etong video na to. Aba, social media tech na rin pala etong si Senator Bato, mga babayan, dahil active na active siya ngayon sa social media. Dahil siya yung mga nakakakuha ng mga video na first hand no, sa social media, mga babayan, at siya rin yung mga nag-share. Diba? Along hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. hinihinga namin ng reaksyon dito si De La Rosa. Para sa Yan yung mga babayan, no? So ano masasabi ninyo dyan? Diba? Talagang meron bang demolition na nangyayari dito kay Senator Risa Hontiveros, mga babayan? Ano sa palagay ninyo? No, anong masasabi ninyo? Comment nyo po dyan sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, sa Mobs TV. Peace. I'm out.